Karon ang Pilipinas mga kaigalaan katos Duterte sabot sa daan niya dili magsilbi ta ani nga mugira ta China war man tinag-anan gyud sa unsa superpower man nya kining Amerika mutabang nato kutoblas tabang gyud na nga kuan mo supply ba kato bala mo supply ba kag mga armas ana wala na mugira nga superpower versus superpower otherwise mahuman ta dayon aning kalakiha apil man na sa ilang gipangpirmahan dito sa NPT nga kitang mga naay nuclear di kita magiragirag ato dayon kay mahuman tag dali dayon tani unya kay ano kay sabot-sabot na ta Pilipinas sabot-sabot sa China. No, sakto dito ka Duterte sa una no nga magigsabot-sabot lang ta ni China lang ato lang ni amiguhon ha. So amiguhon lang nimo na padayon lang ta amigo-amigo to sa Amerika nya amigo-amigo to sa China. Mayo nga wala gid tay kunsani kay wala ba tay dag-anan gyud. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Problema ang dako gyud kay pulos nanganda mga sukid tig paminaw ang US forces nga ni samot og kadaghan karon ang ilang presence dito sa Middle East. Samtang ang Iran pod mga higala mi issue sa statement nga ready sila o galing mutaak mahigala ang mga sundawong Amerikano dito mga kaigalaan sa Iran. Ready sila mahigala nga ilang ipakita ang impyerno sa Iran. Straight to the point. Katarik pagtagadlong buntaga mga kaigalaan sumad-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kining point. 15 points agenda, 15 points peace deal sa Amerika mga higala, gi-counter og 5 pod mga kaigalaan ka mga punto sa Iran. Ang pangutana ni dako kung tingali og ilang ipaubos ilang mga garbo lang day, malagmit magkasinabot pero kung magpatas-anay sa ihi, medyo delikado gyapon mga sukid tig paminaw kay atong i-discuss ha unsa nay mga punto nga pinaka-importante nga mga punto nga asa dapit ang Amerika mahigala nga iyang para niya mahigala kinahanglan nga dawaton sa Iran, asa po dapit nga punto ang Iran nga kinahanglan dawaton sa Amerika. Mag-abot lang sa tunga unta mga sukid tig paminaw. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, kining gira ron sa Middle East nga nakatrigger mga higala sa tibuok kalibutan nga naapektahan. Wala ta mga higala ma-apil sa gira, wala ta mga higala kaluoy sa Dios. Layo ra ta dito, di ta maigo mahigala sa ilang mga tipaka kay wa man mga kaigalaan pod di man na itunong sa nato sa Dios ato. Palayo ng tawag pito ka laod. Wa ta mahibaw ra ba ning mga ballistic missiles mahigala sa Iran ug asa kutob ang latos ani kay nanalabas sa mga long range nga mga missiles. Pero sa laktod nga pag-istorya wa tay labot pero igo ta. Collateral damage ta mga higala. Ang atong pagkaigo, ang atong bulsa, nabuslot yun mga kaigsunan. O ang atong tiyan, ha? Mao gyud na igo na ni. Mo na nga ang hitabo mga kaigalaan kay ang atong source sa oil na aramang gyud sa Middle East. Sagaran sa mga Asian countries, labi na kitang Pilipinas. Og dili ta mga higala makakuha og oil sa Middle East. Perting problema hagi na to. So nangangkat mga higala ang Petron dito sa Russia, gihatagan og ipaangkat usa ka barko pero dali ra man sa mahurot, ha? Mihita taglaing kaangkatan. So nahitabo mga sukid tig paminaw, kay mo lagi ni ang domino effect no. Kung maproblema ta mahigala sa lana nagnihit na karon nya ang demand porting taasa, musaka ang supply mga sukid musaka ang presyo. Kaya ang demand mga kaigalaan, low man, ang supply is high, ang demand is high, the supply is low,
So sa law and economics, musaka ang presyo. Mao ni ang ato natagamtaman karon plus ang domino effects. So nitabo ang Pilipinas nakaunahuna nga atong balikon tong katotoang pamaagi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang bilateral agreement sa China. Kay ni aman ti ato diri sa West Philippines eh. Kung ugaling day mga higala og makuha nato ning oil kay kita mga kagalang Pilipinas nagsalig ra magito nila. Pero kung naatay atong kaugalingong source, bisan pag magkinaunsa sila dito kay okay ra kita diri kayo. Nagkaroon pwede man problema gyud. Gibunal-bunalan man kita mahigala sa presyo sa mga petroleum products. So, nakikistorya ta mahigala ron sa China. Ani ay picture ay. Ako ipakita ninyo gamay mga higala be. Mo na ni no. Kini Philippine-China resume back-to-back foreign ministry consultations, bilateral consultation mechanism on South China Sea. Kay mao lagi na tungod sa lana mahigala dunay oil nga naa sa ilawom. Ang kang Duterte kaniadto nga di lang nato ni kontraho ni China, daog na ta sa atong kaso dito sa International Court of Justice. Pero sa ato ng perspective, sa perspective sa China, wa man sila mo ilas jurisdiction sa International Criminal Court. In fact, wa gid sila mo intel og appearance from the very start sa kaso mga higala. So kung sila sa ilang standpoint, mingon sila wa man ang scrap of paper na para namo. Naunsao man na pag-implement ron, diha man problema, kisamay mo implement. Kanon kita ninyo ha, ang United Nations walay capacity nga mo implement. Kining US o kining mga gamahanan nga mga nasod, sila na mag-implement depende sa ilang interest. Kabantay mo bisan gani kini mga higalang Iran nga duna mga higalay 60% uranium enrichment, weapon grade na monitor mga higala sa watchdog mga kaigalaan sa United Nations kay kanang IATA, United Nations man mga higala nga gidesignate nga mao mga higalay magmonitor niining mga nasod kung naa ba sila uranium enrichment nga taas-taas na weapon grade or wa. Kisa may mo implement supposedly ana. Kisa may mo badlong supposedly sa Iran nga nakapirma sa kontrata, nakapirma sa treaty, nakapirma sa kasabutan kining Nuclear Non-Proliferation Treaty. But pasabot nga dili kato mga nasod nakapirma nga dili ta mag himo gyud og dili ta mo himo og nuclear weapons. Nakapirma sila na. Ako kanang gidiscuss, tiwasan ko pa nag-discuss unya na lang mga higala nagbalik na to kining Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kisa may supposedly mo implement ang United Nations. Yawa man ang United Nations di man maka-implement ana, di man wala may power. So ang Amerika mo ini badlong sa Iran tungod kay dunay interest ang Amerika sa Iran, considering mahigala nga ang purpose po sa Iran mahigala nga nangandam sila ang ilang chant mga kaigalan, death to America, death to Israel. Bisan kanang Israel unsa may interest sa Israel, gumikan kay kanang Israel mga kaigalaan, kanunay sila nga dunay kontra by proxy war. Kinsa may sponsor anang Hamas, terrorist Hezbollah o terrorist Houthis? Ang Iran. Muna nga kanang Israel, doon na siya mga higalay interest nga badlungon doon ng Iran nga dili makahimo og nuclear weapons. Kay delikado dunay nuclear weapons ang Iran, dili man deterrent ang ilang purpose kun dili ilang mga wipe out sa mapa ang Israel. Muna kanang Israel, nangandam sila. Kanang sige gubat na higala kanang Hezbollah, tanawag ko na ang Hamas, Hezbollah, kanang Houthis. Iran may sponsor ana. In fact, giangkon magina sa Iran. Kanang mga training ana nila di araman sa Iran. O ang manglupad nga mga ballistic missiles nila mahigala, ang signature ana Iran man. Tanawon naman buto sa missile gikan sa Gaza pagtan-aw pa mahigala. Makuha ng mga tipaka. Mahibawaan man na. Naman ay signature mga kaigalaan. Paghibawaan asa man gikan. Gikan man sa Iran. Mao kana nga ang Israel doon na sila interesab. Kisa may supposedly mo badlong ana ang UN, dili ang US. Pero may capacity ang UN.
Mao sa nato di sa West Philippine Sea. Kisa may supposedly mo implement daog na mi. Sa arbitral award o daog mi amo ng West Philippine Sea kisa may mo implement. Nga ang UN dahil wa may pulis ang UN. Unya ngimong kunta superpower man China man. Mo katos digong si kanhi presidente Rodrigo Duterte taas man kay tog karabang kamao gito si Duterte. Gawas abogado kasabot siya ba nga geopolitics ba? Kining geopolitics China guna imong kontra superpower guna. Kanang Amerika kung mutabang mga nato na kun pananglitan mutabang igor na mutabang nato by support nga sa mga armas, training baka na pagkitay pagirahon. Nga naman di man na mahimo may galang ang US mo giras sa China o mugiras China mahuman ang kalibutan. Kay pareha man doon na yung superpower. Apil man na mahigala sa mga kasabutan sa NPT kanang Non-Proliferation Treaty sa nuklear. Nga ang tuyo na kami na amin nuklear ayaw may giraha kay na among nuklear. Basig ma-disgasya niya taan ng kalakiha. Kinsa man ninyo ng mga nuklear. Mo namin ka nga, ngano nga ang US na may nuklear. Nya unfair kayo ang Iran maghimog nuklear di mo sugot. Tungod na sa Non-Proliferation Treaty nga ilang ipirmahan. Ang itabo maguna na mga higala, kadtong mga nasod, 1968 pa na mga kaigsunan nga treaty. Pag 1970, nakapirma ni mga nasod, hasta ka ng mga US nakapirma na sila, pero lahi ang ila. Nagipirmahan kining 5 countries nga permanent member sa UN Security Council. Ang ilang gipirmahan, kay ang maong treaty god 1968 mga higala na himo, na-implement sa 1970 nga fully implemented siya, nakapirma ang mga nasod, apil ang ira nakapirma. Nga kadtong mga countries nga walay mga nuclear, may pirma sila nga di gyud sila maghibog nuclear. So mag-friends ang tanan countries, kaya naman United Nations man para di na mahitabo nga doon na pa'y gira, malikaya na to ang pagkatapos og dali sa kalibutan. Kay namatngunan man nga katong atomic bombs nga mibuto dito sa Japan ngilngig man kayo. Nan kung kitang tanan kanasura na aana, human tagdali. Katong atomic bombs mahigalang gibuhian sa Amerika dito sa Hiroshima o sa Nagasaki. Straight to the point. So ang gikasabutan mao nga pirma mong tanan nga wa mo okay mo why nuclear weapons. Unya dayon ang trade ang kuan nato manag-amigo ta. Nya kining Amerika kining 5, Amerika, Russia, China, United Kingdom ug France mao man ni ang mga ngilngig permanent member sa UN Security Council. Ni pirma po sila. Ang ilang gipirmahan mao nga kita naa naman tay ato daan. Ang atong gipirmahan lang padayon na ta sa ato, Pero ang ilang sabutan nga dili pwede nga ato ning ihatag sa ubang nasod. Kita ra. Unya nagsabot po sila day nga kutob ra pila ka warheads ning inyo. Ang daghang pinakadaghang warheads kibaw mo pila pinakadaghang gibasa ko nang kanang Non-Proliferation Treaty, baga na gibasa na ko sa United Nations. Bida day ang pinakadaghan og warhead sa nuclear ang Russia, ikaduha lagong China, ang ikaduhang Amerika. Pero parehas la kay parehas lang nga pila ka thousands no. Gamay nagbiya pero ang Russia mo'y daghan sunod ang Amerika. Unya kining mga Great Britain, UK og France, China dili kay na daghan gyud ila. So nang gipirmahan dito nga kita na naman tadaan exempted na ta kay ang kini maong treaty do na say prospective effect. Parehas balaod ba? Do na prospective effect, wala say retroactive effect. So paghimo anang maong treaty 1968 nya kita naa naman tadaan sa wapang 1968 nibuto na magani pag World War II na naa na tadaan ato. So wala tay labot ang treaty. Ang ato lang pirmahan nya kutob ra ta dinha, di na tang palabig daghan og himo. Ikaduha pod kana na ang di na to ipasa sa ubang nasod. Kita ra. So supposedly kining 5 ra gyud nga permanent members sa UN Security Council. Kamong uban pirma mo nga di na mo maghimog inyo. Sa laktong pag-istorya kini siyang na NPT, kining Non-Proliferation Treaty, kung tanaw nimo discriminatory. Kami nga maghimo mig amo, suko mo. Ya kamo na ay inyo. Pero mao na tungod na sa treaty nga nahimo 1968 ang gipirmahan diha nga kadtong naan na daan before anang 1968 exempted na ta kay naa naman tadaan. Pero nagsabot-sabot kini kong US, Soviet Union o kining UK, bawa ba sila yung nag-unag sabot-sabot na sad. So nakapirma
sila. Nakapirma. Kining North Korea ni gawas mga 2003 ni gawas sila. So paggawa sa North Korea, withdraw siya sa NPT. Pag withdraw niya, gisanksyonan siya. Awa na kay labot mo nang na-isolate ng North Korea day. Dili tata friends. Mo na nga dili kay kakakita sa North Korea nga kuan, na-isolate sila. Ang ilarag yung ug ikaw taga North Korea ka, pwede ka makasuri-suri sa China, amigo man sila, o kanang Russia, pwede. Or dili kayo sa ubang pa mga nasod na stricto kayo, taga asa man ka, North Korea na, lisod ka. Mao po kita Pilipinas, gusto ta mag travel. Asa man ka, Singapore, okay, welcome. Pareha man ta, wa man tay mga nuclear. Asa man, mo adto mig Malaysia, adto mig kuno, pwede na, pero mayon ka nga gusto ko man tong North Korea na, dili. So karon ang Pilipinas mga kaigalaan katos Duterte sabot sa daan niya dili magsilbi ta ani nga mugira ta China war man tinag-anan gyud sa unsaon superpower man nya kining Amerika mutabang nato kutoblas tabang gyud na nga kuan mo supply ba kato bala mo supply ba kag mga armas ana wala na mugira nga superpower versus superpower otherwise mahuman ta dayon aning kalakiha apil man na sa ilang gi pangpirmahan dito sa NPT nga kitang mga naay nuclear di kita magiragirag ato dayon kay mahuman tag dali mahuman ang kalibutan og dali so naa mi nuclear ayaw mig ataka mao man na deterrent pa mingon pod mahigalang US kami po dapat mi nuclear ay sa mig ataka hasta ang Russia day mo na kung magira ang Russia versus Ukraine mutabang ang Amerika sa Ukraine pero dili ang Amerika mo direct nga gira sa Russia tanawa ang ari ka mahigala sa kwan bisag kining Taiwan o magira ning Taiwan og China ang may tabo anak mo support ang US sa Taiwan mga bala og uban pa pero dili sa mugira nga direct kay superpower may kontra so kini karon mahigalang Iran nigira superpower ning Amerika kanang China ug Russia sekreto ra nang ni-support sa Indakin dili sa pada sa mga Russian soldiers pero ang ilang support communication og mga bala kanang signature anang ubang mga missiles kanang lupad gikan ko China day pag lupad sa drone pagkabungkag dito i-check man nila ito kisa manigikan ng maong drone. Pagtanaw, China, made in China man din eh. Manamin ka kanang Iran, musukol ng Iran. Naman sa ika, sukol sad. Yan naman sila support. Pero unya na itong tiwason lang ito. Unya mga higala kay tungod na ano tayo oras na eh. Gisinyasan ako rin kay Susminya mga kaigalaan. Padayon tani unya. Kay ano kay sabot-sabot na ta. Pilipinas oh. Sabot-sabot sa China. Sakto dito ka Duterte sa una no nga magigsabot-sabot lang ta ni China lang ato lang ni amigohon ha. So amigohon lang nimo na padayon lang ta amigo-amigo to sa Amerika nya amigo-amigo to sa China. Mayo nga wala gid tay kontra ni kay wala ba tay dag-anan gyud. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now sa ako nang giingon mga higala kaganina nga ang China ug ang Pilipinas para nako nindot ni nga kalambuan no. Kini ni ang nagsugod ang panagsabot-sabot sa report mga higala giingon nga ang Philippines and China discussed initial exchanges on potential oil and gas exploration in the South China Sea as the two countries resumed the bilateral dialogue to manage disputes in the contested waters. Straight to the point. Sa Binisaya pamigala ang Pilipinas ug ang China nag-discuss mahigala og mga initial nga mga exchanges na panagbayloay sa potential nga oil and gas exploration no dunay oil and gas exploration diha mahigala sa South China Sea o China pasultion South China Sea na kitay pasultion West Philippine Sea kining duha ka nasod nibalik na sa bilateral dialogue doon na mga dialogue sa una panahon pa mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte naabdan nga nahuman ang iyang termino o karon mahigala ibalik kini maong bilateral dialogue to manage disputes in the contested waters mga kaigalaan. Kaysa ako nang giingon lagi kitang Pilipinas daog na ta nanatay arbitral award mga higala didto sa International Court of Justice ato ng West Philippine Sea. Nya duna na mga higalay decision ang International Court of Justice nga ato kana. Straight to the point. Pero praktikal mga higala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gani karon maunay gisubay sad nining maong administration nga medyo praktikal tagamay mga kaigalaan nga
musugot ta og joint exploration sa China kay total amo ng iriyaha din ha. Kamo do na mo inyong mga equipment. Tinabangay lang ta din ha, bahin nila sa midire. Ha? O musugot ang China na dahil depende na po sa porsintos pagbahin. Di po tapalkansi pod, no? Igo-igo lang. Na tinarong bala nga pagbahin. Nya sila mo kuha mahigala na masay mga equipment og mauho na mga sukid di paminaw, di ta magsalig og lana. Di na ta magsalig og petroleum products gikan mga higala sa Middle East. Straight to the point. Kini na trigger ni karon gumikan ining problema didto sa Middle East. Kay kining gira mga higalag mo lanat-lanat panig dugay-dugay, Hesus Ginoo ko. Problema ang dako gayod. Lahi man tong mga gubat kaniadto mga kaigalaan nga sila ray maglupad sa ilang mga missiles na dili ta mapiktaran. Kita Pilipinas magod og agubang kanasuran sa tibuok kalibutan, labi na mga Asian countries na apiktaran ta gumikan sa oil nga naa diha nga di ta magkakuha kay nagkagubot sila dito. Og gisladaan mahigalang agianan sa pagkuhaan ng oil nga mao kanang Strait of Hormuz. So munang na-trigger ang Pilipinas karon, nakamatnon na higala nga medyo okay siguro di ay og atong pagigsabot-sabutan ang China ani. Joint exploration. Kay kini mga higalag makigamigo-migo ta sa China para sa business. Wa mapasabot nga ato sang i-give up ng atong teritoryo. Klaro-klaro lang sad ba. Pero og ato mga higalang i-implement niya, mangisog yun ta. O man tayo mo, laban ko na to, okay? Ang United Nations, dapat siya maoy mo implement, ana. Supposedly, trabaho na sa United Nations. Ang problema magod sa international law, mudaog kas papel, di pa maguna mahigala nga, makapahimus kada dayon, dili mo dawat ang pikas nga parte. Labi na mahigala kining kasuhan nato sa West Philippine Sea nga, from the very start, when this case was filed before the International Court of Justice, ang China mahigala did not participate. Niining maong kaso. Wala gani mo intra og appearance. So wala sila mo submit sa jurisdiction ngadto sa International Court. Na kanang China, na naman may daog naman may Pilipinas, amo man ang iriyaha diha. Nya kamo pod mismo kasabot sa gimong amo ni dire kay ni pirma mo sa UNCLOS. Nang ato lang ani willing ta nga tinabangay lang ta ni. Okay mi nga dunay joint oil exploration amo ni diring territory, pwede mo nga mo tabang inyong equipment, magkuha na to ng oil sa ilawom, di aron nga natay atong kagulingong source sa oil. Ug kana mga higala may mahitabo panalitan lang. Unya masakto na tas bahin. Medyo okay. Madato tanang kalakihang Pilipinas, kita ka na sa mga Middle East countries, pertin dato gumikan sa oil nga naa. Ang oil deposit na sa ilawom anang Middle East, kanang Saudi, kanang Bahrain, Iran, bisa kanang Iran, Iraq, UAE, Oman, mo nay init ng lugar desert ng lugar, desierto. Pero ang ilawom ana, gatubod mga higalang oil. Straight to the point. Super team pagkadatua. Muna ilang negosyo. Nan ko naatan as Pilipinas ki. Kita Pilipinas mga kaigilaan, dato naman tandaan. Kumuto na naon ang daghan matag mga natural resources. Ang saon taman to ang magisult, gipamutang mas malita. Lagi ka lang katawa mahigala. Bisan ka na god karon og dunay joint oil exploration no, hunahuna pa man laning ato unya masakto lag bahin, pila ka porsyentong bahin, hatagan na tas tarong nga bahin sad nya madato ta. Basta di lang kumkumon sa mga buaya ke. Okay gud kayo. Nga makapahimus gud ang nasod gud ba? Pamutang nato mahigalag investment gud nato kana atong kwarta. Pero mo lagi na mapunta lang mahigalas pipila ka mga kuan lang individual da mo na nakalisod mga sugid tig Pinaw. So kining nahitabo ron ang China ug Pilipinas mo to na picture mga kailan bag-o nga picture kay nagsabot-sabot karong buwan na lang dili last month lang kay karong buwan na Abril naman day taron March 27 28 kini sa pikas nga mga lamisa di ay mga Pilipino, sa pikas po mga lamisa ang mga Chinese.
Ang sa Filipinos mahigala nga gipadaan ni President Bongbong Marcos dito kay dito man ni ang sabot-sabot sa Guangzhou City sa Fujian Province sa China. So ang nag-lead sa atong delegation sa Pilipinas si Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim maoy nagalid kining Lim po ni insik po ni apelyido haday. Basig welcome ra po ni kayo dito pag-abot dito alay kaya parintir man ta. Daghang mga Chinese sa ato mga sukid di paminaw. Og ingon man mahigala ang sa ila po sa China kining pikas lami sa Chinese man ni mga kaigalaan. Ang ilang nag-lead nila si Vice Foreign Minister Sun Weidong. So nagsabot-sabot sila sa joint exploration diha sa South China Sea. Kay nakita may galas Pilipinas, medyo lisod man gid ayo no, ugwa Thailand nagkagubot ro Middle East. Unya asa man tag source ani? Asa man tag kapalit aning kalakiharon? Nga kuan ra ba? Di naman tag kapalit sa Middle East. Nakahangyo tong Petron mga kaigalaan nga makapalit dito sa Russia, gipadad-an ta sa Russia. Usa kada kong barko to nakita mga kaigalaan katong Sara Sky kasamang names. Ang problema, mingon ang Russia dahil nga muhunong kuno sa supply og gana na ang lana. Sugod ba ni Rumbuana gani? Mingon sa muhunong mi. Asa man ta mangita ang Pilipinas, mangita taglain. So mo na nga kining mga nasod nga mga silingan okay ra pod og makigamigo ra pod ta ni mga silingan. Way mawa na to ba? Kung friendly ta mahigala sa mga silingan, bubita-bitaha lang sad. Pero kanang Amerika mga sugid paminaw di pod nato na sila i-abandon. Kay kuyaw pod mga higala ra ba na sila. So ato lang ini kay wa man tay capacity kay ilaman tas tong kaugalingon. Ay ba or magkamahigala katong kanta ni kuan nga sa Pilipinas ang mulupad wa kwakra. Praktikal lang ta magkakilan, praktikal ta atong amigamiguhon ang Amerika. Padayon ng atong friendship sa Amerika unya makig-friends punta diri sa tong silingan nga China. Mo na nahitabo ron. Doon na mahigalay panagsabot-sabot o sabot-sabutan na to ang oil exploration sa West Philippine Sea. That's number 1. Number 2, mga higala, pwede pod nga na plano man si Presidente BBM kay kiniron ang gira mga kagala mulanat-lanat pag ni og madugay-dugay problema mo kitanda ko. Nailaing gihatag nga deadline si Trump mahuman April 6. May lang og moingong Amerika o sige, makasinabot na mo withdraw na media. Kay nakuha na namong among objectives. Ang nuclear weapons naguba na. Di na mo produce may galang Iran, ibutang ta lang. Unya mo withdraw ang US. Niyan ang panahon na mga kagalaan so at least mabalik ta sa kahapsay kalinaw. O babalik ta mga higala gimingaw na bata sa gasolina o kanang krudo nga tag 60 ra unta. Karon unsa naman ang diesel ron nga 134 naman pesos ang kada litro. Kung mabalik lang na medyo bumita-bitaha na. Nan kumulanat pa ni mahigalag madugay-dugay asa man ta mangumpra ug ang Russia di na mo pakumpra na to. So kinang China, may amiguhon na to ng China, magsabot mga higala nga di amay atong oil sa West Philippine Sea atong sabutan nga pwede po na indikin nga atong inon nga nanay mga pictures kay mo man ni plano ng BBM nga mohangyo ta sa Iran nga pagian lang ni sa Strait of Hormuz. Nya kanang Iran mga higala kay suko man na sa Amerika. Although doon na ron mga higalay ongoing negotiation, malagmit ka ng Iran, di para tumabasa on sa ilang utok. Umingong Iran nga, dili lang may mo paagi ninyo kay amigo mo sa Amerika. Diha ng laay, ha? Kay kining uban, kining bitong India day, gipaagi man. Nakakuha man sila dito. Kay kining India, mahigala, medyo friendly man pod sila mga sukid tigpaminaw. Namili pod ang Iran kisa ilang pagi-on ra gamay ra pod. Kay do naman mahigalay giingon nga mihatag sila presence kuno ngadto kang Trump nga makaagi pirmiro 8 ka barko gipun ag duha. Sunod ingon mahigalang dunay 20 ka barko nga pwedeng pagi-on indekin. Nakita ang Pilipinas mahangyo pud ta nga pagian lang pod media. Ang problema kanang Iran umingon alay mo sa Amerika. Alay mo sa Amerika. Pero makapakita natin yung picture daw, na, nasabot-sabot na ganit mi China, Pagi alam diha. Total, kamuro may nag-away sa US, milabot, ha?
O moingong Iran day nga, sige, agi lang mo diha. Di okay na. Bita-bita lagi. Nan dili, pwede po taga to China mo hangyo day. Kay ang Iran baligya man og kwan. Okay naman ang oil dito migilas China. Pwede po og amigo-amigo niya dayon amigo-amigo meeting ala sa oil exploration. Nya inyon po na to nga papalitan lang po minyog oil diha. Kay kini mulanat paninggira mga kailan ang mga sakyanan di managan. Ang kuyaw lang ang mga pabrika na to, ang ato mga manufacturing companies o dili makaandar kanang ilang mga planta. Problema ang dako. Problema. Ngani ang DTI miingon ilang gihangyo ang mga produkto daykin nga gipamaligya sa merkado ay lang sa mag-increase ha. Ingon sa dili mi increase pero by April 17 ug di na gimada by April 17 mapugos mag-increase. Na man na mahinaot nga na may April 6 nga gihatag ni Trump nga deadline maintag magkasinabot na lang po dayon unta. Although ang atong basa-basahon ng sitwasyon murag di pa kay kita kuan kayo, di pa ma-predict. Pero ato kutob tas panghinaot lang unta sa pagkakaron. So ang initial ron nga move sa Pilipinas, nakikistorya ta sa China para sa oil exploration. Ikaduha, pwede po dito magamit ni day nga amigo ta sa China kay kini Iran mao man po ilang amigo mo sa China sila. Pagi alam diha kay total neutral man may amigo mi sa Amerika tuod pero amigo mi sa China. Ito na ingon nga kontra sa China, amigo na mo ning duha ka nasod. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.